إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Tunay na ang lahat ng papuri at pasasalamat ay inilalaan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kataas-taasan at ang pinakadakila. Tayo ay nagpapakupkop sa Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at sa kasamaan ng Satanas at maging kasamaan ng ating mga gawa. Tunay na sino man ang gabayan ng Allah ay walang makapagliligaw sa kanya liban lamang sa gabay ng Allah. At kung sino man ang maligaw ay walang makapaggagabay sa kanya liban lamang sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin liban lamang sa Allah, ang nag-iisa at hindi dapat itambal sa kahit ano pa mang nilalang. Ang pinakadakila at kataas-taasan sa lahat. Ang nag-iisa, walang kapares, hindi ipinanganak at walang katulad. Na siya ang Allah ang pinakadakila. Siya ang pinakadakila, ang pinakamakapangyarihan. Ang lahat ay humihingi at humihiling sa Kanya. Ang lahat ay nagdarasal sa Kanya. Ang lahat ay nagsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakadakila, araw man at gabi. Lahat ng sitwasyon ay dakila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ay mapag sa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinadala bilang awa sa sanlibutan. Sa kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng mga taong tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga Muslim sa lugar na ito, tunay na ang araw na ito ay araw na dakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'zamal ayyami 'inda Allah ta'ala yawmun nahr." Tunay na ang pinakadakilang araw sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga araw, ito ay ang araw ng an-nahr o araw ng pagsakripisyo o araw ng pag-aalay o araw ng pagkatay ng bawat mananampalataya na mayroong kakayahan na sila ay pumatay ng hayop para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa araw na ito, ang mga taong nasa Hajj o nasa Makkah upang maisagawa nila ang pag-hajj para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ginagawa nila ang napakaraming mga uri ng pagsamba o ritual ng pagsamba para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nandiyan sila ay maghahanda upang magbato sa Jamar al-Aqaba o doon sa malaking uri ng pagbabato sa Jamarat. At pagkatapos nun sila ay nagpapakalbo o di kaya ay magpapabawas ng buhok o magpapagupit ng ilan sa kanilang mga buhok. At ang ilan, pagkatapos nun, sila ay magtatawag sa Kaaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos nun, sila ay magsasaing o maglalakad sa pagitan ng Safa at Marwa, dalawang bundok kung saan ito ay pinamuhay ni Hajar, na isa sa mga mananampalataya na nabuhay sa Makkah kasama ang kanyang anak na si Ismail. At pagkatapos nun ay kakatayin nila ang hayop na tinatawag na hadi
o yung hayop na ito ay inilaan nila upang katayin para sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito, sa ika-10 araw ng Dhul-Hijjah. Ito ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na matatagpuan natin sa araw na ito. Lalo-lalo na sa pinakamamahal at pinakadalisay at dakilang lugar. Walang iba kundi ang Makkah o ang Haram, sa Masjid al-Haram sa Makkah. At ngayon, bilang mga Muslim na nakikiisa sa kainaman at sumasaksi sa biyayang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa labas ng Saudi Arabia dito sa ating lugar, nagpapasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat hindi niya ginawang limitado ang pagsamba ng bawat mananampalataya na ito ay maging sa isang lugar lamang. Bagkus ang Allah ang pinakapatas at pinakamapangatwiran sa lahat. Siya ay nagbigay ng pagkakataon upang kahit tayo ay nasa labas ng Makkah ay maramdaman natin ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ang Eidul Adha o ang kapistahan sa pagkatay ng mga hayop para sa mga mananampalataya bilang kapares ng Eidul Fitr pagkatapos ng Ramadan. Ito ang dalawang kapistahan para sa mga mananampalataya na hindi natin dapat baliwalain at hindi natin ito dapat sayangin sa pamamagitan ng pagsasaya, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito at sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang mga Muslim sa araw na ito, pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil suot natin ang pinakamainam na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Suot ng mga kalalakihan ang pinakamainam na damit na kanyang nabili mula sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din, suot ng ating mga kababaihan bilang mga mananampalatayang Muslimah ang kanilang pinakamainam na mga damit na tumatakip sa kanilang mga aura. At ito ang tinatawag na pinakamainam na kasuotan para sa mga kababaihan. Walang iba kundi ang hijab. At ang pinakamainam na kasuotan, ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. At ang kasuotan ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang pinakamainam sa lahat. Hindi nito matatalo ang mahal na damit na maaari nating mabili. Hindi natin pwedeng ipagpalit ang takot na ito sa Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang mga material na bagay dito sa ibabaw ng mundo. Sa paanong paraan natin makakamtan ang tunay na pananamit ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay sa pamamagitan ng pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala araw man at gabi. Ang pagtingin sa ating mga sarili, sa ating mga pangarap, sa ating hanap buhay at lahat-lahat ng mga ikinasasaya ng ating sarili. Bilang mga mananampalataya, tayo ay nasa panahon na napakarami ang pagsubok na kinakaharap ng bawat isa sa atin. Andiyan na ang pagsubok ng pandemya na kinakaharap ng lahat ng tao sa buong mundo. At bukod pa rito ay ang pagsubok sa kanyang pamilya, kasama ang kanyang mga mahal sa buhay na mga Muslim. At ang ilan ay ang mga pamilya na hindi pa Muslim. At ang ilan ay nakakaranas ng sakit. Ang ilan ay nakaranas ng kamatayan mula sa kanyang mga mahal sa buhay. Ngayon ay araw ng Eid, araw ng pagpapakasaya para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalahin natin na makita ng mga mananampalataya ang ngiti sa bawat mananampalataya. Binanggit natin kani-kanina lamang ang mga bagay tungkol sa pagsubok bilang paalaala na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Allahu Akbar mga kapatid. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan ito, tunay na pagkatapos ng kahirapan ay mayroong kaginhawaan. Allahu Akbar. At sinabi pa niya, inulit niya,
ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ng kahirapan, ang kahirapan yung tinutukoy dito ay isang uri ng kahirapan, ay mayroon pang susunod na kaginhawaan. Allahu Akbar mga kapatid. Tulad nga ito ng ating mga pagsamba na ginagawa para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nating mag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay mayroong Eid, kasiyahan para sa mga mananampalataya. At pagkatapos nating mag-ayuno sa unang 9 na araw ng Dhul-Hijjah, bilang mga Muslim na nag-ayuno sa unang 9 na araw ng Dhul-Hijjah, ay mayroon tayong 10 araw upang samantalahin natin ang araw na ito. Tulad ng sinabi ng isa sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagkulat tungkol sa araw na ito. Hadha al-yawm yawm aklin wa shurbin wa yawmun li dhikrillahi ta'ala. Allahu Akbar mga kapatid. Ayon kay Ibn Abbas radiyallahu anhu, naiulat na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang araw na ito ay araw ng pagkain, araw ng pag-inom ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at araw ng pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ipinagbabawal ang pagpapasting, ipinagbabawal ang pagpigil sa pagkain at pagpigil sa inumin, at pinaparami dapat ng lahat ng mga mananampalataya ang kanilang pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa paanong paraan, naiulat na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at maging ang kanyang mga sahaba ridwanullahi alaihim ay pinaparami nila ang pagtakbir. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. At inyong alalahanin ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bilang na araw. Mula sa araw na ito, araw ng Eid, hanggang sa 3 araw pagkatapos ng araw na ito na tinatawag na Ayyam at-Tashriq, o araw kung kailan ang mga nasa Makkah ay naghihintay ng kanilang pagtatapos ng mga ritual na ginagawa sa Hajj. Ang pinakamainam na dhikr o pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga araw na ito ay naiulat sa pamamagitan ng pagsasabi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Ulit-ulitin natin ito sa tuwing pagkatapos nating magdasal ng mga obligadong pagdarasal o yung mga 5 wakto ng ating pagdarasal, hanggang sa umabot ang 3 araw pagkatapos ng araw ng Eid. Ito ay sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba ridwanullahi alaihim. At ang ilan sa mga mainam na gawain natin bilang mga mananampalataya sa araw na ito ay ang pagpapabango sa ating mga sarili, paglilinis ng ating mga katawan, at paghahanda ng mga bagay na maaari nating mapakinabangan at maging dahilan upang maging masaya ang bawat mananampalataya mula sa lahat ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay hindi hahantong sa ipinagbabawal ng Allah. Ikalawa, nararapat sa bawat mananampalataya na sila ay magsala ng salatul Eid at makinig ng khutbah o sermon pagkatapos ng salatul Eid. Naiulat mula sa ilang sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang ilan sa kanila ay nagsabi na ang salatul Eid o ang ilan sa mga tabi'in, mga scholar ng ating pananampalataya, sinabi nila na ang salatul Eid ito ay obligado. Ang ilan sa kanila ay nagpahayag sa hukom nito, obligado para sa mga mananampalataya na mayroong kakayahan. At ganun din, sa araw na ito ay nararapat na yayain natin ang ating pamilya na maging masaya para sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsasalo-salo sa kakatayin nating biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pinakamagandang ibadah o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakamalaki at pinakadakilang ibadah na maaaring nagawa ng isang Muslim sa araw na ito, iraqatud dima o iraqatud dam.
o kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ito ay walang iba kundi ang pagpapadaloy ng dugo o pagpapaagos ng dugo sa ating mga kakatayang hayop mula sa kambing, tupa, baka o kamilyo, mula sa ating mga pinaghirapang yaman sa loob ng isang taon na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, mga kapatid. Tusin natin, isang taon tayong binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkataon para mabuhay ng masagana, walang iniisip, kundi ang pumunta sa masjid para magsala sa Allah subhanahu wa ta'ala at patuloy nating nakakamta ng kanyang mga biyaya. Isang beses lamang tayong mag-aalay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay napakasarap sa damdamin ng isang mananampalataya, sapagkat ito ay kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, naiulat ayon sa kwento sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay nagpapaligsahan sa pagpapaganda ng kanilang mga iniaalay na hayop. Sabi ni Umama ibn Sahal radiyallahu anhu, kunna nusamminu al-udhiyah. Kunna nusamminu al-udhiyah wa kana al-muslimun yusamminun. Allahu Akbar. Sabi niya, noon kami ay nagpapataba. Pinapataba namin ang mga udhiyah, ang mga hayop na aming kakatayin. At ang bawat Muslim ay ninanais nilang maging mataba, maging maganda, at maging kaaya-aya ang kanilang mga hayop na kakatayin at iaalay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sa kanilang paniniwala, ayon sa kanila, ayon sa kanya, kay Umama, sapagkat sa tuwing ang udhiyah o ang kakatayin nating hayop ay maging mahal, maging kompleto, pinakamainam sa lahat ng mga katangian, dito niya matatagpuan. Dito matatagpuan ng isang mukmin, ng isang mananampalataya, ang pinakamainam na biyaya at pinakamainam na gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Sinabi ng Allah, la yanala Allahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tunay na hindi makakamtan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang karni, maging ang dugo ng mga hayop na ating kakatayin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kailangan ng Allah ang karni at ang dugo ng mga hayop na ating kakatayin. Bagkus ang takot na maaaring ito yung naging dahilan kung bakit tayo kakatay ng hayop para sa Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatanggap ng Allah mula sa atin. Kaya dahil dito, ramdamin natin ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga paghahayupan na ibinigay sa atin at ginawang halal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, mga magulang, mga kapatid, nakakahiya sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa isang mananampalataya na pabayaan ang kanyang sarili na hindi man lamang makapagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito sa iisang pagkakataon na ibibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-alay tayo ayon sa ating kakayahan at ito ang pinakamainam para sa atin. Naway tanggapin ito sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala tulad kung papaano ito tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga propeta na nauna sa atin. Tulad ni Abraham o Ibrahim na nag-alay para sa Allah subhanahu wa ta'ala at lahat ng mga propeta na nauna kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam at maging ang pag-aalay ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba mula kay Abu Bakar,
Umar, Uthman, Ali, at lahat ng mga sahaba, ridwanullahi alaihim. Wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظم سلطانه والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Muli, dinadakila natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kung papaano dapat dakilain ang Allah sa pinakamainam na pagdakila na nararapat sa kanyang dakila at mainam na mukha at mga katangian at kapangyarihan. Tayo ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Kanya at naway ang kapayapaan, pagpapala ng Allah ay maging sa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng mga mananampalatayang sumunod sa matuwid na landas na iniwanan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay kanyang sinabi, Inni taraktu fikum shay'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitab Allah wa sunnati, o kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na iniwanan ko kayo ng dalawang bagay na kapag ang mga ito ay inyong pinanghawakan, hindi kayo maliligaw pagkatapos kong lumisan. Sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa araw na ito ay ito yung araw kung kailan na maalam si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga mananampalataya. Araw kung kailan ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ayah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kung hindi lamang ipinagbabawal ang kalungkutan sa araw na ito at ang pag-alaala o ang pagbawas ng kaligayahan, nararapat sa ating bilang mga mananampalataya na malungkot. Bakit? Dahil sa araw na ito ay ipinaalala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paglisan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng kakumpletuhan ng ating pananampalataya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan sa araw na ito, kung kailan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tumayo sa kanyang mga kapwa mananampalataya mula sa mga sahaba sa araw ng Eid, sa araw kung kailan sila ay nagdiriwang, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, kinumpleto ng Allah ang inyong pananampalataya at kinumpleto ang inyong mga biyaya at kinalugdan para sa inyo ang inyong pananampalataya na ito ay tatawaging Islam. Ang Islam na dapat ipamuhay ng bawat Muslim. Hindi dahil sa kanyang pangalan, hindi dahil sa tribo na kanyang kinabibilangan, o hindi dahil sa kanyang damit na isinusuot, o hindi dahil sa kulay ng kanyang balat. Islam na nagtuturo ng pagkakapantay-pantay, nagtuturo ng kapayapaan, nagtuturo ng kasiyahan sa bawat mananampalataya, at nagtuturo ng pagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sumusuway o nagbabawal sa lahat ng uri ng pagmamataas sa pagitan ng bawat nilalang. Dahil dito sa araw na ito ay pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magkatay. Gumatay tayo ng pinakamainam na hayop na ibiniyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Minal hikmah, mula sa mga wisdom
o aral na matutunghayan natin sa pagiging patas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito, sa pag-uutos na tayo ay pumatay ng hayop, mapapakinabangan ng mga mayayaman ang kanilang mga kayamanan. At makikita ng mayaman kung gaano siya natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang sarili at sa kanyang kayamanan, sapagkat kanyang gugugunin ang mahal niyang yaman para sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kanyang maiisip na hindi lahat ng tao sa araw na ito ay nakakayang pumatay ng hayop para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong iilan sa atin o mayroong karamihan sa mga Muslim na natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala at nagnanais ng gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero dahil sa pandemya, dahil sa sakit, dahil sa kawalan ng trabaho, at dahil sa pagsubok na kanyang nararanasan, ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataon upang pumatay ng hayop para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito, paalalahanan natin ang ating mga sarili, pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala kung mayroon tayong kayahan na pumatay ng hayop, sapagkat napakarami ng mga Muslim ang nangangailangan ngayon. At mula doon, ay itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga magkakatay ng hayop na hindi nila sarilinin ang hayop na kanilang kakatayin. Hatiin ito sa tatlo. Una, ito ay kanyang imbakin para sa kanyang sarili. Pangalawa, ay ibigay bilang sadaqah o kawanggawa sa mga mahirap na Muslim. Unahin natin ang ating mga kapatid na Muslim upang maging pantay-pantay at maging masaya ang lahat ng mga mananampalataya sa araw na ito. At ikatlo, ay gawin natin sanhi ng kasiyahan ang kakatayin nating hayop sa pamamagitan ng paghahanda sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, at sa lahat ng mga mananampalataya na maaari nating bisitahin sa araw na ito. Ang pagbisita sa mga mananampalataya ay isa sa sunna sa araw na ito, at ganoon din, isa sa mga sunna na maaari nating gawin, pinakamadaling sunna. Ito ay ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at halos hindi niya iniiwanan, ay ang pag-iba ng daan pagkatapos ng sala at pagkatapos ng Eid. Ibig sabihin, kung tayo ay dumaan dito sa kanan, dadaan tayo sa kaliwa pagkatapos ng Eid at ng sala. Hindi upang tayo ay magloko lamang o ano lamang ang ating gawin, kundi upang madaanan natin ang lahat ng mga mananampalataya bilang mga Muslim, at nang sa gayon ay mabati natin sila ng masaganang Eid o Eid Mubarak, tulad kung papaano ito ay binuhay ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng ilang sa ating mga scholar, tulad ng sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, sila noong kanilang kapanahunan, sila ay nagbabatian ng Eid Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum, sa tuwing sasapit ang Eid, at ito ay walang problema at hindi tayo pinagbabawalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magpakasaya at magbatian sa araw na ito. Palaganapin natin ang kapayapaan, palaganapin natin ang kasiyahan, at palaganapin natin ang tunay ng aral na ating pananampalataya, aral ng Islam. Taqabbalallahu minna wa minkum salih al-a'mal, wa kullu amin wa antum bi khair, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Eid Mubarak sa inyong lahat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran, amma ba'd. Eid Mubarak po sa inyong lahat, at tapos na po yung ating khutbah.